Abril 9, 1942. Isang madilim na yugto sa ating kasaysayan. Matapos ang 3 buwan ng magiting na pagtatanggol, ang Bataan ay tuluyan ng bumagsak. Ngunit para sa libo-libong Pilipino at Amerikanong sundalo, ang pagsuko ay simula pa lamang ng isang mas matinding impyerno. Pinilit silang maglakad 100 kilometro ng pait at pasakit, mula sa Mariveles at Bagak hanggang sa malupit na hantungan sa Camp O'Donnell. Sa ilalim ng nakapapasong sikat ng araw, bawat hakbang ay parang pagtapak sa nagbabagang apoy. Walang sapat na pagkain, walang tubig, walang pahinga. Saksi ang kalsada sa bawat pumatak na luha at dugo. Ang sinumang tumigil dahil sa pagod ay walang awang pinapalo o pinapatay. Ang bumabagsak ay hinahayaan na lamang na mamatay sa gitna ng init at alikabok. Upang mapawi ang matinding uhaw, ang ilan ay napilitang uminom mula sa maruming kanal. Isang desperadong hakbang upang mabuhay. Hindi lamang ito martsa ng mga bilanggo. Ito ay isang martsa ng kamatayan. Libo-libo ang hindi nakarating. Libo-libo ang ibinaon sa limot sa tabi ng kalsada. Ngunit sa gitna ng karahasan, sumilay ang katatagan. Ang pagtutulungan ng magbabata, ang hindi pagsuko ng loob, at ang wagas na pagmamahal sa bayan. Isang trahedya na naging simbolo ng ating pambansang dangal. Ang pait ng kahapon ay siyang nagpanday sa kalayaang tinatamasa natin ngayon. Hanggang sa huling hininga, ang alaala ng Bataan Death March ay mananatiling buhay. Isang paalala na ang katatagan ng Pilipino ay hindi kailanman magagapi. Hindi namin kayo malilimot. Saludo sa inyong sakripisyo.